Kadiri kayo. Mr. Chair, well, I've just been given the... Right. Magkano ang in-award dito sa mga sa Wawaw? Wawaw Builders. I don't have the figure right now, Mr. Chair, but I think it's predominantly... No. Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukuhin dito. Nako. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw Builders. Mga ghost projects. We'll wait for it. Magandang araw sa atin lahat. Mga kabayan, 8 po sa 15 na kontraktor ang hindi sumipot. Medyo uminit ang ulo ni Senator Marcolita at may isang kontraktor pa na hirap po siyang ipaliwanag, no? At mukhang kinakabahan. Anyway, itong nangyaring investigation mga kababayan, sabi nga ni Senator Marcolita, pauna pa lang ito, marami pang mangyayari at marami pang anomalya na lalabas. Pero sa naunang pagdinig na ito mga kababayan, isa po ang talagang nakatatak sa unang pagdinig na ito ay yung pag-amin ni Secretary Bunuan ng DPWH na abay may mga ghost project pala dito sa flood control. Ngunit mukhang wala pa nakulong, mukhang wala pang nasibak sa DPWH. Yan po yung ating pag-uusapan at bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito mga kababayan natin. Sige, unahin natin dito no, sa mga project na kung saan sinasabi nga ni Senator Marcolita, 80% ay lupa, 50% ang simento, at 5% lang ang bakal. Yung katumbas nito ay pera daw po, sabi ni Senator Marcolita. O sige, panoorin muna natin ito at magbibigay po tayo ng ating komento. Bayan. Lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala. Grabe ang tindi po mga kababayan po natin. Kahit kawayan, wala talagang isiniksik para lamang sana tumibay itong mga flood control na ito. Kapag tubig ito, this supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. Tsakin mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Grabe, no? Talagang harap-harapan na sinupalpal ni Senator Marcolita itong si Secretary Bunuan. Kasi, aligaga naman kasi. Taka ko bakit hanggang ngayon hindi pa ito tinatanggal ni Bongbong Marcos. Huwag niyang sabihin na nakikinabang po sila dito po sa mga maanumalya na construction na ginagawa sa ating bansa. Diba? Kasi bakit di pa rin tinatanggal eh? Ito lang tapang si Bongbong Marcos sa tanggalin yung mga to. Kayang-kaya naman po ninyong ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adopted this kind of anomalous activity? Marami pong ibig sabihin yan eh. Meron tayong kasabihan, Chair Erwin, the picture paints 1,000 words. Dito po, hindi words, perang nakalagay. No? 80% lupa plus 15% semento, 5 plus 5% pera, 5% bakal, ano daw, Chairman? 5% bakal. Oo nga, equals? Pera. This is a microcosm of the projects. I think this completely represents the project na ginagawa po ngayon. Kaya So, yan po ang isa sa mga naungkat, mga kababayan po natin, no? Nakawalan talaga ng materials. At marami pa, no? Hindi pa po naipatawag yung gobernador ng Oriental Mindoro kung saan siya mismo ay nakadiscover ng mga maanumalyang flood control sa kanyang lalawigan sa Oriental Mindoro. Okay, so punta tayo sa ating next topic mga kababayan po natin. Ito na nga po, no? Kung saan ay aminado po na talagang maraming ghost project sa Bulacan, mga kababayan po natin sa flood control. At isa po dyan, no? Pilit na dinidinay po nitong si gobernador ng Bulacan, si Gobernador Daniel Fernando, na wala daw po siyang kinalaman sa mga flood control. Pero alam naman natin, no, na ito po ay isang paghuhugas kamay lang.
dahil yung mga congressman dito sa Bulacan ay kaalyado po ni Gobernador Daniel Fernando. So paano niya sinasabi na hindi niya alam yung mga proyektong ito? Sige, sabihin natin na wala po siyang kinalaman sa mga ginagawang maanumalyang flood control project. Sa mga hatian, sabihin natin wala po siyang kinalaman. Pero palagay ko mga kabayan, hindi pwedeng wala siyang alam. Dahil halos lahat ng mga proyekto ng congressman, sinasama ang kanyang pangalan at sinasabing kasama po nila itong si Daniel Fernando sa pagpapa-implement ng proyekto. Okay, so pupunta tayo dyan kay Daniel Fernando, mga kababayan po natin sa mga sunod nating update. No? Dahil napag-usapan natin ang Bulacan, sige, ipi-play natin ang video ito kung saan po ay pinaamin ni Jingo Estrada itong si Bunuan na talagang may mga anomalya dito po sa flood control at pinangalanan din po itong mga kontraktor. Pero sa ngayon po ay hindi po sila sumipot, mga kababayan natin. Ang lakas talaga ng loob. No? At hindi rin sumipot si Sara Diskaya, yung nakalaban ni Mayor Vico, no, sa pagka-mayor dyan sa Pasig City. Play natin to. There are ghost projects there. Or I there think were so. ghost Yes. projects. In all candidness, Your Honor, I think so. You think so? Yes. Saan yan? Well, as I said, as I mentioned in my statement, there are district offices that we are trying to continue the validation. Hindi niyo pa nalaman na may mga ghost projects since you assumed office, Mr. Secretary? Or just lately? Just lately, Your Honor. Secretary, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kung hindi pa binulgar ni Pangulong Marcos itong mga anomalya na nangyari dito sa mga flood control projects, hindi niyo ba iimbestigan to? Marami Kailangan naman- pa umabot ng Senado para imbestigan ito dahil binulgar ni Pangulong Marcos ang mga di umano yung mga anomalya tungkol sa mga flood control projects. Hindi naman po siguro, I think, Your Honor, I think this is a routine process naman ng department that every project that we complete must have to undergo a quick, has to undergo a validation audit before we fully pay the contract amount, Your Honor. So meron yung quick quality assurance unit, may audit team, na dapat umiikot parati, Your Honor, before we pay the final payment for this project, Your Honor. Are all these contractors qualified? They are qualified. They're qualified, Your Honor, and on the basis of the documents that they submit for the bidding purposes, Your Honor. Sa mga binanggit ni Pangulong Marcos na mga contractors during his SONA, bakit sa 10 lang, bakit halos lahat ng mga contractors to ay kinorner lahat yung mga flood control projects? Why is that so? Well, as far as I can recall, actually, yung sabi naman na ating presidente, 20% of the total amount of that has been allocated over the years were actually napupunta doon po sa 15 contractors po. So ano lang tong mga 15 contractor na ito, yung mga malalaki lang at hindi pa ito yung may mga anomalya talaga. So marami pa. No, kasi kung may mga malaking contractor na gumagawa ng ghost project, malamang mayroon din po yung mga maliliit na contractor. At malaki ang posibilidad na dyan din malaking kinikita ng mga kongresista. Kaya kung titingnan lang po natin mga kababayan, yung mahaba-habang investigasyon po ito. Kanina medyo nadismaya po tayo dahil medyo hindi tinatawag yung mga kontraktor para tanungin doon sa mga na-discovering maanomalyang proyekto. Pero naintindihan po natin, ito pala ay panimula. Kumbaga, ano pa lang ito, patikim, no? So, at least may nakuha na pong tayong talagang confirm, no? Na mayroon talagang kumita, hindi lang 30% ang kinita, no? Kundi 100% talaga na pundo ang kanilang kinita. Kasi walang output, walang nagawang proyekto, pero nakuha yung budget. Kaya nagtaka po sila. No, kahit yung DBM tinanong, di ba? Sabi nga niya, wala naman silang taong pinapadala. Itong DPWH, ang sinasabi niya ay nagbabase lamang siya sa report ng kanyang mga district engineers and inspector. Diyan pa lang makita mo yung mga pagpapalusot. Pero magtaka ka mga kababayan po natin, hindi pa ito tinatanggal ni Bongbong Marcos. Diyan, mapapaisip ka, bakit puno ng anomalya ang flood control na pinaghahawakan ng DPWH? Pero ang DPWH, itong si Bunuan, hindi magalaw-galaw si Bongbong Marcos.
mapaisip. So, marami pa naman po yung other contractors that have participated in the implementation of the flood control projects, but it's a little outstanding, as sabi ng ating presidente, that 20% of the total budgets that have been allocated for flood control napunta po doon sa 15. In numbers po yun, I think that is in numbers, Your Honor. Yes, so Yung- sabi yung ni Pangulong pinakita ni- Marcos, 15 contractors cornered 20% of the total budget, or roughly 100 billion pesos. Yes, Your Honor. And the remaining 436 billion was split among 2,394 contractors. At hindi ko nababasahin yung mga pangalan ng mga kumpanya ng yung construction company dahil nabanggit na ni Pangulong Marcos yan. Anyway, ilan ang ghost projects ninyo dyan? This is on the process of validation, Your Honor. This is in But do the you still process. believe that there are ghost projects there? Or I there think so, were Your ghost Honor. projects? In all candidness, Your Honor, I think so. You think so? Yes. Saan yan? Well, as I said, as I mentioned in my statement, there are district offices that we are trying to continue the validation of some of the projects, Your Honor. Let me just point out, Your Honor, that many of these projects also, many of the other projects that I have mentioned, some of these projects were also implemented in 2021, 2021, 2022. Sige. Kailan nyo pa nalaman na may mga ghost projects? Since you assumed office, Mr. Secretary? Or just lately? Just lately, Your Honor, and unfortunately. So ibig sabihin, when did you assume as Secretary when President Marcos appointed you in Yes, Your Honor. 2022? Yes, All Your right. Honor. So you believe in 2022, 2023, 2024, walang ghost project? Well, Your Honor, at the central office, we are relying actually on Di ba? So, bistado, no? Sabi niya, 2025 niya lang nalaman na may mga ghost project. Ang ina naman yun. our project monitoring information that comes to us actually, unless it's going to be validated actually and filled. So you said siguro merong mga ghost projects. Who informed you na merong mga ghost projects? Well, there are already informations that are coming up. Yes, Your Honor. who in particular informed you that there were or there are? Ang galing ni Jinggoy magpaamin, mga kababayan po natin. No? Talagang napilitan po na umamin itong si Bunuan, no? Dito sa mga ghost project na ito. Napakita na, okay pa nga yung yung mga walang kawayan, walang bakal, kahit pa paano. May nakita po tayong flood control, no? Na mukhang 10% lang yung ginastos doon sa kabuuang pundo. 90% ay napupunta sa pinaghahatian ng mga buhaya, lahat ng mga buhaya doon. No? Pero ito matindi, kahit 10% wala talaga. Kahit puste o halublak o kahit kabilyan na nakatayo doon, wala tayong nakita. There are Those people in the projects. department actually that are. And how do they know that na merong mga ghost projects? Well, there are people actually who can actually certify, Your Honor, and these are the projects that we are now intensively validating actually. Okay, Your Honor. my office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. So yan po, kinonfirm na mga kababayan po natin na talaga may mga ghost projects sa ilang bayan dito sa Bulacan. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? Wow, wow. That's correct, Your Honor. And SYMS Construction. Am I correct? I don't recall that name, Your Honor. But Who is the owner of Wawaw Builders? Is he here? Is he present here? Wala. Di dumating. Ago na yan. Senator Jinggoy was invited but walang reply as of now. May I know who is the legitimate owner of this construction company? Mark Alan Arevalo. Alan Arevalo. All right. Arevalo. I think the committee already will issue a subpoena. All right. So, sa aking palagay, itong mga ghost projects na nabulgar na ngayon, siguro inaayos na nila. Tama? Para hindi malata na ghost. And I don't think that they will have that capability anymore, Your Honor, because I think if these were ghost projects in the first place,
they would not have delivered. So, kung ghost project yan, malamang nagkahatian na yan. Kano kayang nakuha ni Bunuan dyan? Sekretary Bunuan, magkano kayang parte dyan? Tanong lang. The time actually to do anything at this point in time. The records will show that if there is no project at all that was implemented and payment has been made, then it's on. Tapos na, nasunog na yung pera natin. That's actually. Alright, magkano ang in-award dito sa mga sa Wawaw? Wawaw Builders. I don't have the figure right now, Mr. Chair, but I think it's predominantly. No. in- Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukuhin dito. No. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw Builders. Mga ghost projects. We'll wait for it. Nakadiri kayo. Mr. Chair, well, I've just been given the tabulation. Wawaw Builders. Wawaw Builders. Ang kabada si Bunuan, nagkautal-utal na no. Naalala tuloy natin itong si Swansing, mga kababayan po natin. Ganon din yung kanyang response, nagkabulol-bulol din. The number of projects, No. the total projects, total cost of the projects that have been implemented is 9 Wow, billion. Kadiri kayo. 9 million or 9 billion? 9 billion all over the country, Mr. Chair. But let me just Laki point out, grabe. in Bulacan alone, Wawaw Builders had 85 projects amounting to 5,971,811,000. In Bulacan alone. What about the 3 municipalities that I've mentioned? Grabe ng laki, mga kababayan po natin, no? Hindi basta-basta ang pera yung pinag-uusapan natin dito. Kaya kung yung mga kongresista na yan, na-involved po dito sa maanumalyang mga flood control na ito, ito rin po yung pumirma sa impeachment ni BP Sara, sumisigaw ng accountability, ito na yung pagkakataon ng paniningil, no? Na dapat sila yung magkaroon ng accountability. At ako naniniwala dito sa investigasyon, ito na talagang may mananagot dito. At least, tinan mo, dahan-dahan po, may nabubulgar. Ito talaga yung tunay na investigasyon. Sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso, ako yun kasi ay circus drama lang po yung kagawin nila doon. Hindi ka panipaniwala. Dito, kahit pa paano, no? Unang araw pa lang may mga nabulgar na. Okay, so yan na po yung ating update at abangan nyo po yung ibang update pa po natin, reaction video natin dito po sa nangyaring pagdinig po sa Senado. Maraming salamat po, mga